Ito yung dahilan kung bakit kailangan kong iwan si Mrs. Sa sobrang pudpud na nga ng gulong natin, mabilis na lang talaga na mabutas. Ilang taon na rin kasi kaya kailangan na rin palitan ng bago. Sa pagtanggal ng gulong sa rim, kamay lang ang gagamitin natin para safe na matanggal yung gulong sa mismong rim. Alam natin na medyo mahirap yon pero kailangan lang ng tamang diskarte. Nice day ngayong araw. Kagabi, naplatan tayo kaya kaninang umaga ay umorder tayo ng gulong. Ito na nga at dumating na ngayong tanghali. Ito yung itsura ng gulong nang dumating sa atin. Kaya ikabit na natin to. Normal na nangyayari, mas napupudpud talaga yung gulong sa parting likuran. Pero bago pa to napudpud, nagkabutas na rin to ng 2 beses. Syempre, nagawan pa natin to ng paraan. Gamit nga ng mga tools na to. Ito nga rin yung nakasalba sa atin kagabi. Kaya nagamit ko pa hanggang sa makauwi. Wala namang nakatusok sa may gulong. Kung baga, yung dating butas na tinapalan. Dahil pudpud na nga yung gulong, napudpud na rin yung goma na pinantapal. At dun nga nanggagaling yung singaw ng gulong. Medyo lumaki na nga rin yung butas. Kaya kahit tapalan ko pa nung gabi, medyo sumisingaw siya ng konti. Sakto naman din at medyo malapit lang naman kami at malapit nga rin kami sa sakayan. Tinapalan, hinanginan at naging okay na. Pero minabuti ko na hindi sakay si Mrs. para hindi na lumabas yung hangin. Sa totoo lang, dagdag pabigat din talaga kasi siya. Kung hindi nga siya nagpasama, hindi naman kami mapaplatan. Pero okay na din kasi mapapalitan na natin to ng bago. May tali pa pala dito kaya hindi matanggal yung gulong. Eto na nga, ito yung kauna-unahang pagtanggal natin ng gulong sa likuran. Bali, ako yung taong walang alam sa gantong mga bagay. Pero handa laging matuto at handa rin na magkamali. At kung hindi ko to makabit ng maayos, gagawa pa rin tayo ng paraan para makabit to. Ito yung dating may butas na tinapala natin. Sa sobrang pudpod ng gulong, sisingaw na rin talaga siya. Pero yung mga gantong tools ay effective talaga. Sa online ko nga lang din to nabili. Napudpud na lang yung gulong ko, saka na nga lang siya sumingaw. Ang kagandahan ngayong araw, mapapalitan na rin natin siya kagad. Yung pinag-orderan ko ng gulong, ang bilis lang na dumating. In-order ko ng umaga sa online, pagkatanghali dumating na. Nakakatuwa ngang umorder sa online ngayon dahil sobrang bilis na niyang dumating. Bago ako umorder ng gulong, chinek ko muna sa online kung kaya ko tong tanggalin o kaya ko tong ayusin. Kaya nagka-idea tayo kung paano to tanggalin. Lalo na sa pagtanggal ng gulong dito sa mismong rim. Yung dating nakikita ko na mano-manong pagtanggal ginagamitan ng mga bakal. Pero dito may tama palang diskarte para matanggal to gamit lang ang kamay. Medyo mahirap at may katigasan din talaga. Pero sa tamang diskarte, anggulo, matatanggal mo siya ng mas maayos na hindi magkaka-damage yung rim. Bali sa pagkabit ng gulong ganun din, mano-mano lang din. Syempre kamay lang din ang gamit at walang tools. Walang mga bakal na gagamitin pero merong langis na pampadulas. Bali magkabilaan lang natin nilagyan at syempre kinalat gamit ang kamay. Dito nga ay susubukan na natin ikabit. Medyo matigas din tong ipasok. Katulad kanina, kailangan din ng puwersa at tamang diskarte, anggulo para mas mapasok ng maayos. Dito nga ay napasok na natin yung kabilang side at itong kabilang side naman yung ipapasok natin. Kala ko mabilis lang tong ipasok pero medyo mahirap din pala. Pero success naman tayo na naipasok. Dito na natin malalaman kung maayos ba yung pagkakakabit natin ng gulong. Mukhang nagkakahangin naman at matigas yung gulong. Titingnan din natin kung meron bang sumisingaw na hangin. Mukhang okay naman at wala namang bumubula. Dito ikakabit na natin para ma-check na natin kung gumagana pa. At eto na nga, sinubukan na natin at makikita na natin kung umaandar pa yung gulong. At eto nga, safe natin na nakabit. Kaya sa mga gustong magpagawa, magpatato na lang kayo.